kakaubot. Makaradol, Fred Padernos, Istorya Pakaradol! Ang tanong ngayon ng publiko ito, meron bang pwedeng kaharapin na kaso or meron ba silang nalabag na batas sa kanilang paggawa noon ng testimonya ng akusasyon under oath, notaryado. At ngayon, under oath, notaryado, binawi ang lahat ng yon. Meron ba silang kakaharapin o meron bang batas na pwede nilang nalabag? Meron po. Meron. Ang nalabag na batas o ang kanilang pwedeng malabag na batas ayon sa ating mga batas dito sa ating bansa sa Pilipinas, ang perjury o pagsisinungaling o paglalabas ng mga false testimony ay penalized under Article 183 and 184 sa ilalim po ng ating revised penal code. At ang ating revised penal code ay naamyendahan pa ito upang dagdagan o increase ang mga penalties para sa sino mga gagawa ng kasalanan sa ilalim ng perjury at false testimony. Pag ikay na convict, pag ikay na husgahan ng husgado na ikay nagsinungaling, maaari kang makulong. Maaaring makulong ang sinuman mula 6 na taon hanggang 10 na taon at pagmultahin pa ng 1 milyon. Yon ang batas na maaaring kaharapin ng mga lahat ng ito ng mga testigo tapos biglang babawi. Meron pang isang tanong. Sino ang kakaso? May magkakaso ba dyan sa 4 na yan na bumawi na sa kanilang mga pahayag laban kay Romualdez? May nabasa ako na balita na ombudsman, yung tungkol ito sa 3 na unang bumawi. May nabasa akong balita na ang ombudsman ay naghahanda ng kaso laban doon sa 3 sa perjury at baka plunder. Malamang perjury kasi pagsisinungaling yon. Kung lalagyan pa ng plunder, siguro may dahilan rin. Baka dahil doon sa bayad. Magkano ngayon? 150 million. Hindi ako maniwala yon na bibigyan ng 150 million ng mga ex-bodyguard na yon. Baka kasama na yon ang kuan, ang tawag dito, ang party ni Kuan at saka ni Kuan. Kasi magpapartihan yan eh. Party doon, party dito. Pagka may gano'n na. Yung iba nga, sinasabi doon, pamasahe lang. Kunting tulong lang sa pamilya. Pag sinabing kunting tulong, hindi 150 million. Kunting tulong nga lang baka pamasahe lang, panggasto-gasto, mga gano'n. So yan ang tanong, may magkakaso ba? Si Gutisa, may sasama ba? Kasi pwede silang kasuhan ng perjury and false testimony. Dahil nung sinabi nila mga akusasyon na yun ng una, under oath sila, nakapanumpa sila doon sa Blue Ribbon Committee. Ayan. So ano na? Lumilinaw na? Lumilinaw na ba? O medyo mas gumugulo ang usapan? Kaya dyan sa social media, bumbahan na naman ang bumbahan. Pati ako, binubumbahan. Ano magagawa ko sa inyo? Ako'y nagbabalita lang ng mga lumalabas na mga balita. This is commentary program dito sa Istorya Pakaradol. May balita, kinukomentaryhan natin kung anong ating paningin. Well, kung totoo itong sinasabi ni Gutisa, ay mabuti naman at naisipan niyang siya'y lumabas at magsabi ng katotohanan upang talaga ang katotohanan ang manaig. Kasi dito sa mundo, kung ikaw ay mahina, wala kang pera, at ikay tinatambakan lang ng mga kasinungalingan ng akusasyon, ikaw pa'y nakukulong. Pero kung may mga pera na tinatambakan ng akusasyon, inaakusahan ng kung ano-ano, ay siyempre lumalaban,
may mga abogado, para pagtanggol, siyempre, may pera sila pambayad sa abogado, kasi ang abogado hindi naman libre yan. May ano yan, may acceptance pay, may appearance pay, mga ganon. May pa-premium pay pa, pagka marami-raming kuhan. Sige, so ganon na. So yan na ngayon ang bagong balita. Ang susunod na mga balita, ating abangan. Ano kaya ang susunod na mga balita? Abangan, dito lang yan sa Istorya Pakaradol, dito sa Radyo Abante is JTV.